Kulang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record Putik mga ng aking mga kababayan. tao. Ayan na, pinakita na yung mali-malita. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa Naku, na nag-deliver siya sa Forbes tumatayo Park. yung balahibo ko mga Totoo kababayan. din po ang sinasabi ni Ayan no, ito na ang ebidensya. Yung mali-malita, ayan na. Orly Gutesa na Grabe, nag-deliver mga siya sa kababayan. Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Grabe ito mga kababayan, itong pahayag ni Saldico mga kababayan. Ito na, nilabas niya na yung mga mali-malita na isinalaysay ni Orly Gutesa at pinatunayan niya na totoo daw ang sinabi ni Orly Gutesa na nagdi-deliver sila ng mali-malitang pera na naglalaban ng tawag nga nila dito basura mga kababayan. Grabe, nakakakilabot itong pahayag ni Saldico mga kababayan. Kayo, kung napapanood nyo ito ngayon, ito po yung part 2 ng kanyang inilalabas na ebidensya ngayon na sangkot nga di umano daw dito at mastermind itong ating Pangulo ng Pilipinas mga kababayan. Di umano ito sabi ni Saldico mga kababayan. So panoorin natin ng buo ito. Panoorin natin. Ayan, naano na ako. Nabubulol. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Ito na po yung part. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Naku, yung mga deliveries po ay merong record. Ayan no. Ang aking mga tao. Eto Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Nako, patay na. Yari na mga kababayan. May ilalabas pa. Putik, ang dami mga kababayan, no? Bago pa yung ibang yung ibang malita. Apo, sanggala, oh.
After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Naku, may part 3 pa mga kababayan. Yan po yung part 2. Abangan natin ang part 3 baka bukas. Parang ano to mga kababayan episode sa Netflix By episode to, ilang episode kaya to? 8 episode o 16 episode mga kababayan? So abangan natin yung part 3 nitong isiniwalat ng mga ebidensya ni Saldico mga kababayan. Grabe, ang tindi nitong inilabas niya. Dahil pinakita niya din yung mga mali-malita mga kababayan na naglalaman daw ng mga basura na tinatawagan nilang basura. Yung laman nito is pera mga kababayan. So binanggit niya din dito na totoo yung salaysay ni Gutesa mga kababayan na nagdi-deliver din sa Malacanang. So yun yung banggit ni Saldico mga kababayan. So abangan po natin ang mga susunod na kabanata. So mukhang yung salaysay ni Senator Amy Marcos nung nakaraan ang umano lang yung tumama. Abangan natin yung huling kabanata mga kababayan. So iba pala yung bumaliktad. Iba yung kumanta mga kababayan. At ang matindi pa nito, kumanta si Martin Romualdez kahapon sa mismong kaarawan ni dating speaker Martin Romualdez mga kababayan. Hindi lang po ito nagkataon, talagang sinakto ni Saldico sa kaarawan ni Martin Romualdez mga kababayan. Kasi alam niya na para hindi sumaya itong si Martin Romualdez, sinakto niya talaga sa birthday ni Martin Romualdez mga kababayan. Antindi nito ni Saldico. Tapos sasabihin ng mga vlogger ni BBM, pakana daw ito ng Iglesia ni Cristo. INC daw ang nagpalabas nito. Paanong INC? Tingnan nyo, isipin nyo nga, nagkataon ba yan? Birthday ni Martin Romualdez kahapon. Tapos kahapon din nilabas nito ni Saldico itong ebidensya. Sabihin nyo nga kung paano nagkataon lang yan. Tapos isisihin nyo yung Iglesia ni Cristo na ito daw yung may pakana. Grabe mga klase mga utak nito mga vlogger niyan ni BBM mga kababayan. Talagang makapanisi Antindi nyo. So ayan, basahin natin. Asa na si Gutesa? Tama si Marcoleta na siya lang may credibility sa lahat ng witness. Tugma sa kwarto. O, diba mga kababayan? Pati dito sa comment section. Ayan, dito. Dave Bilocora, at least he tell the truth mga kababayan. So, nagbukas na rin po si representative, dating congressman Saldico ng kanyang comment section dito sa kanyang page mga kababayan. So, antindi nitong pahayag ni Saldico ngayon. Talagang madaming magugulat na naman dito, pati ang Malacanang. Ano kaya ang sasabihin na naman nila dito? Lalo na si Auntie Claire,
malamang mamaya magpapapress con ulit ang Malacanang dahil dito sa isiniwalat ni Saldico. So, balita ko may nasampal daw ho sa loob ng Malacanang. Di umano, sabi ito ng mga ano natin, ng mga source no, na sila Maharlika, sino pa yung mga nagsasabi? Si Rowena Guanzon, si Atty. Rowena Guanzon, balita niya daw may nasampal daw sa loob ng Malacanang. Sino kaya, mga kababayan? No? So, yun po mga kababayan, mag-comment kayo dito sa pahayag ni Saldico na talaga namang nagulantang ang lahat ng Pilipino. Pati ikaw na nanonood ay nagulantang din dito sa isiniwalat ni Saldico. So, abangan po natin ang part 3 nitong Netflix episode ni dating Representative Saldico. So, ayun po mga kababayan, mag-comment kayo, mag-like at mag-share sa ating video at sa mga bago dyan, pa-subscribe po ng ating YouTube channel. Maraming salamat po.